Hello po. Gusto na po kayo? Update po tayo sa ating tanim na sile. Itong ibang sistema na ating pinapakita sa inyo. Yung mga unang video natin, yung kung paano magpalaki o magtanim ng siling labuyo para kumita ng malaki. Iba po yung ating ginamit doon na sistema. Ito naman, gumamit tayo ng plastic molds. Plastic molds dahil tagulan po ngayon, kailangan hindi po ma-erode sa ulan o hindi ibaba ng ulan yung lupa na kinatutuntungan ng sile para hindi siya mabulok. At para maiwasan din po ang napakaraming damo. So makikita nyo rin ang daming damo, ang kapal ng damo. Pero okay lang po yan. Ang dinadamuhan lang namin dyan yung mismong may puno ng sile. Kaya, kasi dun lang po tumutubo yung damo. Dito sa daanan, kahit napakakapal yung damo, okay lang po yan kasi hindi yan nakaka-apekto sa sile. Hanggat hindi niya tatabingan o i-cover yung sile, hindi ko yan naalisin. Pero napakadali lang tanggalin yan. Na isang spray lang yan ng glyphosate, maalis po yan. Pero itong sile, hindi ko siya ini-sprayan ng pamatay damo. Binubunot po na po namin yung pamatay, yung damo sa sile. Kasi konti lang po naman. Itong nakikita nyo ngayon, itong side na to, itong 10 plat yata ito. 2 linggo na to na naitanim. Yung itong bahagi yan, yung 15 na plat. Ayan. Kasi 25 plat ito lahat. Yung 15 na plat na yan, 1 linggo pa lang yung nakaraan. Ginamit, ibang parang pamamaraan yung mga ginamit ko dito na paglalagay ng pataba. Calcium nitrate pa lang yung nilagay ko dito. At itong 10 plat, nakadalawang beses na siya. Yung 15 plats, mayroon 1 beses lang po. Pero itong 15 plats, sinubukan ko na i-side dress siya. May mga natamaan o may mga pangilan-ilan na namatay. Pero mas marami yung hindi namatay. Siguro itong 15 plat, hindi ko lang po may mga 20 na natamaan o namatay sa calcium nitrate. Nilagyan ko yan ng pinch, yung dami ng calcium nitrate doon sa medyo malayo sa puno, sa tabi lang nito. Halimbawa, ito yung mga nilagyan ko ng sinidress ko ng calcium nitrate. Dito ko nilagay yung calcium nitrate para hindi masyadong matamaan yung mga 1 hanggang 2 inch ang layo niya. Pins lang po yung nilagay ko. Approximately kung bibilangin nyo yun, mga 20 na granule, 20 yung. So mapapansin niyo, 1 week na tong mahigit, napakarami na niyang supang. Nisprayan ko na to ng fungicide na systemic. At nisprayan ko na rin siya ng power grower at anaa. So next, may lumalabas na siyang mga bulaklak. Mahigit 1 week pa lang to. So ito yung damo na hindi mo ito maalis talaga. Maski yung plastic molds, tinutusok niya itong damon to. Ito yung hindi kayang kontrolin ng plastic molds. Tutusukin niya maski plastic molds. Pero hindi siya masyadong nakaka-apekto o wala siyang ganong epekto sa halaman. So, makita niyo, napakabilis. Dati na akong gumamit ng plastic molds. Siguro mga 6 na taon yung nakaraan na. Dati parang ayaw ko nang gumamit ng plastic molds kasi nalugi ako noon. Parang wala akong tinubo. Pero inisip ko mabuti yung idea ng paggamit ng plastic molds. Hindi lang siguro 10 ulit kong inisip. At
pinagdesisyonan talaga kung gagamit ulit ko, pero naisipan ko na gagamitin ko ulit dahil ang dami ko pang plastic molds. So pag plastic molds, itong 1/4 hectare na to, ang magagamit dito ay 3 rolls. Ang isang roll ay 400 meters ang haba. Ang lapad nito 120 cm, mahigit 1 metro yung lapad nito. Mayroon akong stock kasi na 5 na plastic molds, kaya yung 3 ginamit ko, dadagdagan ko na lang yun sa susunod. So nakita ko ngayon yung outcome. Dati hindi ganito yung outcome nung unang pagtatanim ko. Ngayon nakita ko na mas maganda. Ang kalabang ko lang dito yung bagyo. Pag may malakas na bagyong darating, dapat hindi pa to masyadong malaki. Tutumba lahat to pag malakas yung hangin. Kasi nakita ko na napakaganda yung kanyang start. Napakarami niyang suhi. Tapos meron siyang pabaon na organic fertilizer. Nakita niyo po yung video na kung paano kami maglagay ng organic fertilizer. Ganun po kadami. Bago doon, nag-broadcast pa ako dito ng 6 na kaban na organic fertilizer. Kaya pati yung mga damo talagang sagana yan dahil lahat to nasabugan ko ng organic fertilizer. Maliban lang yun, inilagay ko sa mismong tatamnan. Ang gastos ko po dito sa seedling pa lang 10,000 na yung gastos ko dito sa seedlings. Sa abono mga mahigit siguro kulang 10,000 yung organic fertilizer, pero marami pa akong natira. More than ang nalagay ko to dito mga 25 bags, pero bumili ako ng worth 15,000 ng organic fertilizer. Itong plastic molds, bali tatlo yung nagamit ko dito. Ang isang roll ay mahigit 2,000. Sabihin natin 2,100 o 2,200. So mahigit 6,000 yung kuwan ng plastic molds. Pero alam ko mas mura to na may plastic mold, kasi pag bibili ka ng pamatay damo at plus yung kung halimbawa uupahan mo yung mag-spray, napaka mahal po nun. Pag tagulan, frequent o madalas yung pag-spray ng pamatay damo. Pero dahil may plastic mold siya, ang dadamuhan lang yung dito sa may puno. Yan. So ano pa ba yung mga gastos na dapat nyong malaman dito? Yung foliar fertilizer, yung binili ko nung una kong nagtanim dun sa paano magtanim ng siling labuyo. Isang karton po kasi binili ko noon mga 10,000 din yung bili ko noon, pero hanggang ngayon meron pa. Matipid yung foliar fertilizer. Halos kalahati pa lang yun ang gagamit ko, at ginagamit ko pa sa ibang mga halaman gaya ng dragon fruit, kasi yun yung sikreto ng pagpapatamis sa ano na yan, yung purple sweet na corn, yun yung nagpatamis sa purple sweet. Tapos yung bibili ulit ako ng ganun kasi naubos na yung stock ko at maraming nag-order sa Lazada. Kaya yun yung mga magagandang nasubukan ko ng mga foliar fertilizer. Yung mga commercial na binabanggit nila sa comment, binabanggit ng mga subscriber, di na po ako gumagamit ng mga ganon kasi nasubukan ko na lahat yung mga ganon. Hindi po tama yung kanilang sinasabi at outcome ng kanilang yung mga ginagamit ko talagang proven, tested ko na talaga ang ganda ng halaman at ang ganda ng outcome. So ito dahil medyo may bagyo yata ngayon, naka-ready na siya, kargado siya ng abono. May mga ilan na tatamnan ko ulit o papalitan siguro mga 20 yung binilang ko kahapon. Konti lang, maganda kapag hinardan mo muna yung itatanim. Konti po yung namamatay. Pagkadating nung aking seedlings,
di 1 month siya. Hinarden ko siya ng mahigit 2 weeks. Kaya ang ganda, ang tibay, lalo na kapag gagamit kayo ng plastic molds. Yung berdeng-berde, wag yung itatanim kagad. Maraming mamamatay. At ang ginawa ko dito, pagkatanim, inisprayan ko kagad siya ng systemic fungicide para matibay. Kaya yung mga ibang nalanta dati, yung unang pinakita ko sa video na mga nalanta dati, yung mga parang mamamatay na, tumubo ulit, sumupang ulit, malalaki na nga sila. Ito yung mga ano, ito nakakana yan, arangkada na yan. Ito arangkada na yan. Kala ko mamamatay yan, pero inisprayan ko sila ng fungicide. Baka ako bacteria yung magiging problema, kaya nag-spray ako ng fungicide. Ngayong tagulan, frequent yung pag-spray ko ng fungicide weekly. Kasi baka tamaan tayo ng lapnos, mahirap na. Ito, ang expected time ng harvest natin dito, yung tinanim ko to ng July, August, September, October, mga first week. Sana hindi bagyuhin. Ito, yan yung mga akala ko mamamatay, pero hindi ko na sila pinalitan kasi lumalaki sila. Yan o, eto pa, dinadamuhan ko lang sa paligid para malinis. Ganito yung proseso ng pagdadamo dito. Yan. Mataba yung paligid nito kasi yan ko nilagay yung sa parting ito, nilagyan ko ng organic fertilizer. Kaya yung mga nilalagay kong calcium nitrate at ilalagay ko pang triple 14, parang backup lang yung mga yon. Sagana siya sa organic fertilizer guys, kaya napabilis niyang lumaki at maganda yung kanyang itsura. Ito, may mga bulaklak na siya. Patuloy ko lang siyang lalagyan ng calcium nitrate kasi yon yung kailangan niya ngayon, lalo ngayong tagulan. Kailangan niyang tumibay kasi mabubugbog siya sa ulan, kaya more on calcium nitrate siya. Yung organic fertilizer kasi na nilagay ko, marami na siyang micronutrients. So kargado siya sa maraming micronutrients. Ang kailangan lang niya yung pampatibay at para maging normal yung kanyang pamumulaklak at pamumunga. Calcium nitrate po yung kanyang kailangan. Ini-sprayan ko rin pa rin siya, maliban sa nilalagay ko sa lupa na calcium nitrate, ini-sprayan ko rin siya ng calcium nitrate. So ang calcium nitrate hindi lang pang side dress, pang drains, pwede rin siyang foliar. Napakaganda siyang foliar ng halaman. Pag acidic kasi yung lupa, hindi niya masyadong ma-absorb yung calcium nitrate. Ito, kapag in-spray mo siya sa halaman, ma-absorb at magagamit niya talaga. So kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa pagtatanim ng siling labuyo, siling Taiwan, nire-recommend ko pala, lalo ngayong tagulan, dapat ang variety na inyong itatanim ay yung pinatubo. Available po sa atin yon, yung mga malalapit sa atin, pwede kayong mag-order, pwede kayong mag-comment below, ibigay nyo lang yung number nyo, ako nang ko-contact sa inyo. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Subaybayan nyo po itong video ito para matuto kayo tungkol sa pagtatanim ng sili, lalo na yung mga gagamit ng plastic molds. Hindi masyadong mataas yung ating bed para hindi tayo mahirapang magpatubig kapag dry season na. Madali namang i-drain yung yung tubig nito, kaya ganito lang siya kataas. May mga damo-damo na rin siya, kaya lang sabi ko sa inyo, kargado siya sa organic, kaya hindi masyadong problema yung damo na yan.
nakikiarangkada yung sili, nakikipag-unahan siya. Pag malaki na yan, pwede naman na siyang esprehan ng pamatay damo, pero ngayon hindi pa pwede. Saka okay lang na ganyan yung kanyang para kasi itong sa ilalim ng plastic mainit, ganda rin meron siyang damo para siya yung nagpapalamig. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Maraming salamat sa mga nag-share po ng ating mga video. At maraming salamat sa mga pabalik-balik ng mga taga-subaybay natin. Sana maturuan at matulungan ko kayo sa paglago. At sa huli, mag-succeed din kayo. Sa mga baguhan, huwag po kayong matakot na ma-fail. Huwag po kayong matakot na sumubok. Hindi kayo magsasucceed pag hindi kayo na-fail. Maraming po salamat. God bless po.